Paano kung ang isang Ukrainian fighter jet ay kayang malusutan ang buong Russian air defense network at makabalik ng ligtas para makaganti? Noong alas 4:41 ng hapon, isang Ukrainian fighter jet ang mabilis na pumailan lang mula sa ilalim ng radar line habang ang mga afterburners nito ay naglalabas ng puting apoy. Sa loob ng wala pang 4.8 segundo, ang airspeed nito ay lumampas sa 900 at 40 kilometro bawat oras. Sinalo ng aircraft ang halos 1.2 tonelada ng thrust habang mabilis itong pumasok sa hostile airspace. Hindi lamang ito basta paglapit. Ito ay isang determinadong misyon. Sa ilalim ng mga pakpak nito, 2 Western precision weapons ang nakakabit ng tahimik ngunit handa na. Bawat isa ay tumitimbang ng higit sa 300 kilo. Ang kanilang internal systems ay kumukuha na ng kuryente. Ang mga gyroscopes ay umiikot na sa bilis na libu-libong revolutions per minute. Naka-align na ang mga ito 35 minuto bago pa lumipad. Dahil kapag nasa iri na, imposible na ang recalibration. Isang maling signal o isang maluwag na connection lang. At ang misyon ay mabibigo bago pa man ito tunay na magsimula. Isang Russian low-altitude surveillance radar ang nakasagap ng putol-putol na signal sa bilis na halos Mach 0.8. Ang signal ay lilitaw, mawawala, at muling lilitaw. Bawat beses ay lumilipat ng daan-daang metro dahil sa terrain masking. Ang track quality ay hindi tumatagal sa 40% confidence. Ngunit hinihini ng protocol ang agarang aksyon. Isang interceptor missile ang inilunsad na bumibilis lampas sa Mach 3 sa loob lamang ng ilang segundo. Lumipad ito patungo sa isang intercept point base sa mga kalkulasyon na lipas na sa oras na yon. Ang jet ay mabilis na nagtago sa likod ng isang ridgeline, kaya ang radar cross-section nito ay nawala at naging background noise na lamang. Ang missile seeker ay naghanap at nag-recalculate, ngunit tuluyan itong nawala ang lock. Ilang sandali pa, kusa itong sumabog at nagkalat ng mga piraso sa bakanteng kalangitan. Nag-react ang depensa sa loob ng ilang segundo, ngunit nabigo pa rin ito. Ngunit walang naramdamang ginhawa ang piloto. Sa loob ng ilang sandali, kailangang umakyat ng aircraft at kapag ginawa nito yon, matatapos na ang stealth at magsisimula na ang totoong labanan. Noong alas 4:45 ng gabi, pinababa pa ng piloto ang jet sa mga gilid ng terrain. Ang altitude ay bumaba sa 110 metro at naging 75 metro pa saglit kung saan ang mga puno sa ibaba ay tila malabong berdeng guhit na lamang. Sa taas na ito, ang aircraft ay may mas mababa sa 3 segundo para mag-react sa anumang balakid sa harapan. Walang puwang para sa pagkakamali. Momentum lang ang mahalaga. Nag-flash ang mga electronic warnings. Ang GPS signal na dati ng mahina ay nagsimula ng bumagsak ng husto. Ang error margins ay umakyat mula 2 metro patungong 20 metro at lalo pang lumala. Ang satellite navigation ay hinaharangan mula sa isang lugar sa likod ng border. Lumipat ang piloto sa ibang mode at binigyan ng system ng inertial data habang sulyap sa paper map na nakatape sa kanyang binti. Isang old-school navigation sa gitna ng digmaan ng mga algorithms. Ang bilis ay nanatili sa 700 at 80 kilometro bawat oras. Kapag bumagal pa, ang jet ay posibleng pumasok sa radar engagement envelopes. Kapag bumilis naman, ang fuel burn ay tataas lampas sa survivable limits. Napakaliit ng allowance, mas mababa sa 5% tolerance sa magkabilang panig. Sa unahan, ang landscape ay nagiging isang makitid na lambak. Dito pumasok ang aircraft. Ang terrain masking ay nagpaikli sa radar exposure windows sa loob lamang ng ilang bahagi ng segundo. Bawat ridge ay nagbibigay ng katahimikan. Bawat clearing ay panganib ng detection. Sa loob ng isang Russian command vehicle, pinapanood ng mga operators ang kanilang mga screens na puno ng kawalang katiyakan. Ang mga radar returns ay kumukutitap, lumilipat ng daan-daang metro, at hindi nagtatagal para makabuo ng isang firing solution. Ang track confidence ay nasa ibaba ng 50%, kaya walang silbi para sa isang coordinated interception. Ngunit alam ng piloto na pansamantala lamang ang kalamangan ito. Patuloy ang pagbaba ng fuel readouts. Dahil mataas pa rin ang demand sa engine,
Ang reserves ay paubos na sa loob ng ilang minuto. At mas malala pa, ang flight path na ito ay malapit ng matapos. Sa unahan ay ang huling terrain barrier. Sa likod nito, patag na ang lupa. Wala nang lugar para magtago. Para marating ang release point, kailangang umakyat ng jet. Kapag ginawa nito yon, lahat ng sensors ay sabay-sabay na maglalak sa kanya. Noong alas 4:50 ng hapon, biglang lumabas ang jet mula sa lambak. Ang ilong nito ay itinutok paitaas, habang ang piloto ay dumaranas ng 6.4 na GS. Ang altitude ay mabilis na umakyat, 2,500 metro hanggang 4,800 metro. Umaungol ang engine habang ang fuel flow ay lumampas sa 8 kilo per minute. Wala nang proteksyon ngayon. Ang aircraft ay lantad na lantad, isang madilim na hugis na umaakyat sa gitna ng malawak na langit. Sa ibaba, ang compound ay malinaw na kitang-kita. Mga rectangular buildings na naka-arrange sa tight grids. Mga vehicle shelters na naka-align ng may military precision. Ang mga power generators ay nagbabaga sa init. Ang mga armored vehicles ay naka-idle lang. Ang mga antennas ay aktibo sa transmission. Hindi ito isang abandonadong lugar. Nag-ooperate ito sa full capacity. Inilagay ng piloto ang aircraft sa attack profile. Sa taas na higit 6,600 metro, ang airspeed ay nanatili sa 830 kilometro bawat oras. Ang release envelope ay napakaliit, sinusukat sa loob ng ilang segundo. Anumang delay ay magtutulak sa mga armas sa labas ng effective parameters. Walang pag-aalinlangan. Parehong bomba ang inilunsad ng sabay. Yumayanig ang aircraft ng ang higit 600 kilo na bigat ay nawala sa isang instant. Ang dalawang armas ay maayos na nahulog ng magkatabi at ang kanilang boost motors ay agad na umandar. Sa isang sandali, umakyat muna ang mga ito. Nilalabanan ng gravity bago tumungo pababa para sa isang near vertical descent. Mabilis na kumaliwa ang jet, tumalon at sumisid para tumakas. At hinayaan ng mga armas na tapusin ang trabaho. Sa ibaba, walang babala ang base. Ang mga bomba ay nahulog sa bilis na higit 300 metro bawat segundo. Ang kanilang profiles ay masyadong matarik para sa standard intercept logic. Ang unang impact ay bumaon sa reinforced roofing sa gitna ng compound at sumabog sa loob mismo nito. Nawasak ang concrete. Ang mga structural beams ay tumilapok. Ang shockwave ay naramdaman sa buong site. Ang ikalawang bomba ay tumama. Wala pang isang saglit ang nakalipas. Sa mismong vehicle staging area, agad na sumabog ang mga fuel tanks. Nagkaroon ng malalaking apoy at ang heat signatures ay nakita sa lahat ng sensors. Sa loob ng ilang segundo, nawalan ng kuryente. Tumahimik ang communications. Ang base ay hindi na gumana bilang isang maayos na installation. Sa itaas nito, ang usok at mga labi ay umakyat sa langit. Malayo sa pinagsabugan, ang jet ay wala na ron. Dahil tapos na ang strike. Ngunit ang panganib ay nagsisimula pa lamang. Noong alas 4:50 ng hapon, habang lumalayo ang piloto sa blast zone, ang jet ay bumaba ng 5,000 metro sa loob ng ilang segundo. At ang bilis ay lumampas sa 1,050 kilometro bawat oras. Umiinggit ang airframe sa ilalim ng stress, habang ang control surfaces ay pilit na pinapanatiling stable ang aircraft. Dahil sa turbulence mula sa naunang pag-akyat, naramdaman ng panginginig sa mga pakpak at biglang umubo ang engine. Ang exhaust temperature ng kaliwang engine ay biglang tumaas ng sobra sa safe limits. Ang compressor efficiency ay bumagsak sa mas mababa sa 40% at ang thrust imbalance ay nagtulak sa aircraft patagilid. Kusa itong kumaliwa ng walang command at ang altitude ay bumababa sa bilis na halos 30 metro bawat segundo. Nag-react ang piloto gamit ang kanyang instinct. Right rudder, stick correction. Ang adjustment sa throttle ay sinusukat sa millimeters. Ayaw na mag-stabilize ng sirang engine at malakas itong nag-vibrate habang ang fuel flow ay pilit na ibinabalik ang thrust. Ngunit, bigo ito. Ang fuel reserves, na dati ng kakaunti, ay mas mabilis na naubos kaysa sa inaasahan. Ang burn rates ay lumampas sa 110 kilo bawat minuto. Wala nang balikan.
Ang strike ay naging dahilan para makita ang aircraft ng bawat sensor sa rehiyon. Ang mga radar warning indicators ay dumami sa cockpit display. Long-range search radars, fire control systems, tracking beams na sunod-sunod na naglalak. Ang radar cross-section ng jet na dati ay tago ng terrain ay lantad na ngayon sa langit. Pinababa pa ng piloto ang aircraft, ipinalit ang altitude para sa bilis. Sinubukang muling pumasok sa radar clutter malapit sa lupa. Ngunit ang damage sa engine ay nagpahirap sa pagbaba. Bawat koreksyon ay may panganib ng stall. Bawat segundo ay nagpapataas ng tsansa ng total failure. Sa likuran niya, ang usok mula sa nawasak na base ay parang isang makapal na kulong na kitang-kita mula sa 10 kilometrong layo. Isang marker na nakaturo sa kanyang tinatakasan. Ito ang kapalit ng strike. Matagumpay ang misyon, ngunit ang kaligtasan ay hindi na sigurado. At sa isang lugar sa malayo, may iba pang systems na kumikilos na para mag-intercept. Nung alas 5 ng hapon, ang mga dating malalayong signal ay naging mas malinaw at tumpak. Isang bagong simbolo ang lumitaw sa display ng piloto. Active targeting. Sa likuran niya, may isang interceptor na nakalock na sa kanya. Ang jet ay mabilis na lumilipad sa taas na 300 metro, humaharurot sa ibabaw ng terrain. Sa bilis na halos 900 at 80 kilometro bawat oras, bawat vibration mula sa sirang engine ay nararamdaman sa buong airframe. Kaya ang cockpit ay parang isang hawlang nanginginig. Mabigat ang control inputs at may delay ng ilang bahagi ng segundo na napakahalaga. Pagkatapos, ang missile ay inilunsad. Ang radar warning receiver ay biglang tumunog ng malakas habang ang threat vector ay lumitaw. Mabilis ang interceptor. Lumampas ito sa Mach 4 sa loob lamang ng ilang sandali at lumalapit sa bilis na higit 1.5 kilometro bawat segundo. Sa ganoong bilis, ang reaction time ay naging single digits na lamang. Naglabas ng countermeasures ang piloto. Ang chaff ay kumalat sa likod ng jet na parang mga metallic clouds. Libu-libong reflective strips ang kumalat para lituhin ang seeker. Ang electronic jamming ay itinaas sa maximum output na nagtulak sa onboard systems sa kanilang thermal limits. Sa loob ng ilang segundo, napuno ang cockpit ng heat warnings habang ang ECM pod ay malapit na sa shutdown temperature. Walang puwang para takasan ang bilis ng missile. Mabilis na tumagilid ang piloto at ipinasok ang aircraft sa isang brutal na defensive turn habang ang airframe ay nakakaranas ng halos 8 Gs. Nanlabo ang paningin ng piloto at tila nagdidilim ang gilid nito. Dahil sa maneuver na ito, ang missile seeker ay nahirapan sa high-angle tracking problem. Ang guidance algorithms nito ay hirap na panatilihin ang isang stable solution. Bumaba pa ang jet, 200 metro hanggang 150 metro para isama ang humahabol sa ground clutter. Pinihit ng piloto ang jet ng perpendicular sa threat para mawala ang relative motion. Sa isang critical na sandali, nag-hesitate ang logic ng missile. Nawala ang lock. Ang interceptor ay mabilis na dumaan. Nagmintis ito ng wala pang 120 metro bago sumabog sa isang flash ng fragments na tumama sa buntot ng jet. Nag-flash ang mga warning lights, ngunit kaya pa ring paliparin ang aircraft. Hindi bumagal ang piloto. Nanatili siyang mababa, patungo sa friendly lines. Alam niyang ang isang pag-iwas ay hindi pa dulo ng pangangaso. Bumili lang ito ng oras. At ang oras ay paubos na. Noong alas 5 ng hapon, ang jet ay nakatawid pabalik sa friendly air na halos wala nang maibibigay pa. Ang altitude ay nanatili sa higit 70 metro. Sapat na mababa para ang lupa sa ibaba ay mabilis na lumilipas. Ang airspeed ay nasa 860 kilometro bawat oras. Maingat itong pinangasiwaan para hindi mamatay ang sirang engine. Walang tigil ang pag-blink ng fuel warnings. Wala pang 2 minuto ng usable fuel ang natitira bago ang hindi maiiwasang flameout. Dahan-dahang binawasan ng piloto ang throttle habang pinakikinggan ang bawat pagbabago sa vibration. Ang kaliwang engine ay halos bumibigay na. Ang compressor efficiency ay nasa 35% na lamang. Ang exhaust temperatures ay mapanganib ang pagbabago. Anumang bigla ang galaw ngayon ay maaring dulo na ng flight na ito. Sa likuran niya,
tahimik na ang langit. Wala nang bagong radar locks, wala nang missile warnings. Nawala na ang humahabol, hindi dahil wala na ang banta, kundi dahil ang jet ay muling nakapagtago sa ingay ng terrain at distansya. Nilamon ng ground plotter ang signature ng aircraft, gaya ng ginawa nito noong papasok pa lamang. Nanatiling mababa ang piloto, sinusunod ang pre-planned escape corridor para iwasan ang mga populated areas at kilalang sensor coverage. Bawat ridgeline ay nagsilbing kalasag. Bawat kurbada ng ilog ay dagdag na proteksyon. Hindi siya umakyat, hindi siya bumilis. Ang kaligtasan ngayon ay nakadepende sa pagtitimpi, hindi sa agresyon. Ilang minuto ang lumipas, tumunog ang radio. Isang maikling transmission ang nagkumpirma sa hinala ng piloto. Ang target ay hindi na operational. Wala ng kuryente. Tahimik ang communications. Ang mga sasakyan ay hindi na gumagalaw. Nagawa ng strike ang nararapat nitong gawin. Walang selebrasyon. Ang aircraft ay dahan-dahang nagpatuloy. Tumawid sa huling checkpoint habang ang fuel gauges ay halos empty na at ang systems ay bagsak na. Nanginginig ang mga kamay ng piloto. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagod at epekto ng matagal na G-forces. Nang tuluyang nawala ang jet sa hostile skies, walang dramatikong pagtatapos. Walang victory roll. Isang sirang aircraft lamang, isang pilotong pagod, at isang misyong may markang complete. Magpapatuloy ang digmaan. Ngunit sa sandaling ito, sapat na ang katahimikan. Nang mawala ang usok, walang sandali ng pagdiriwang, walang matagumpay na radio call, walang dramatikong pagbabalik na kinuhanan mula sa lupa. Isang sirang aircraft lang na huminto. Ang mga fuel tanks ay halos tuyo na, ang systems ay overheated, at isang piloto na itinulak ang makina at sarili lampas sa safe limits. Ang mission log ay mamarkahan ito bilang tagumpay sa bandang huli. Ngunit walang kahit ano rito ang naramdamang madali. Ito ang tunay na mukha ng modern warfare. Hindi ito tungkol sa perfect weapons o flawless execution, kundi tungkol sa mga systems na nasisira sa ilalim ng stress, human judgment na pumapasan sa hirap kapag ang automation ay nabigo, at tagumpay na sinusukat sa mga disrupted supply lines sa halip ng mga destroyed symbols. Gumana ang strike hindi dahil naging tama ang lahat, kundi dahil may sapat na mga bagay na gumana sa panahong kailangan ito. Parehong panig ang nagdala ng advanced technology sa laban. May mga radars na nakadetect, missiles na inilunsad, at countermeasures na ginamit. Ngunit ang resulta ay nakadepende sa timing, terrain, at mga desisyong ginawa sa loob ng ilang segundo. Isang missed lock, isang delayed response, isang piloto na nagpatuloy kahit na mas ligtas ang bumalik. Iyan ang masakit na katotohanan ng labanan. Ang tagumpay ay madalas na napupunta sa panig na mas nakakatagal sa gulo, hindi sa panig na mukhang pinakamalakas sa papel. Kaya ngayon, hayaan mong tanungin kita, kung ikaw ang responsabal sa misyong iyon, kahit alam mong magulo, mapanganib, at walang kasiguruhan, papayagan mo ba ito? Magtitiwala ka ba sa isang aircraft, isang crew, at isang maliit na window of opportunity para baguhin ang sitwasyon sa ground? At kung gusto mo ng mas marami pang kwento na sumusuri sa modern warfare lampas sa mga headlines, i-like ang video, i-share ang iyong opinion sa comments, at mag-subscribe. Dahil ang totoong digmaan ay bihirang maging cinematic, ngunit ang mga aral nito ay mahalaga.